Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. Nako, batay sa Pulse Asia Survey noong May 6 to 9, before election 2025, nananatiling mataas ang tiwala ng mga Pilipino kina dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at VP Sara Duterte. Paano yan? Nako, si Pangulong Duterte nandun nga sa ICC. Nasaan na si Marcos? Siya ang presidente natin. Ano ang kanyang trust rating? Nako po, sinupalpal, sinabunutan, tinadyakan, at talagang nilugmok, nilibing sa lupa. Kawawa si BBM. Ay, BBM. Dip. O, tingnan mo kabibig. O, nangunguna si dating Pangulong Duterte na may 63% trust rating, habang si VP Sara ay may 50%. Wow. Samantala kabibig, si Pangulong BBM ang nakapagtala ng pinakamataas take note, pinakamataas na distrust rating sa tatlo. Nako po, distrust rating. Ilan ba ang distrust rating na umaabot sa 42%? Grabe ang taas. Parang hindi grabe, no? Distrust rating of 42%. Imagine. Tapos sina VP Sara, Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nilugmok, niyurakan, ipinakulong sa ICC si Pangulong Digong, si VP Sara, may impeachment case. Pero sila yung nangunguna sa trust rating. Si Pangulong Duterte, sobra 50%, 63%. Saan mo hahanapin yun? Diba? Tapos si VP Sara, 50%. So ito kabibig ha, basahin natin. Ito na. Awareness and trust ratings of selected personalities from May 6 to 9, 2025, Philippines, Pulse Asia Research Incorporated. Ito. Yun na ha. Tingnan nyo yan. O, yan. O, ito na. Ferdinand Marcos Jr., aware, 100. Big trust, 32. Undecided, 27. Small or no trust, 42. So, walang tiwala ang mga tao kay BBM. Kaya pala, gusto niya ng reconciliation kasi mababa pala ang kanyang trust rating at mataas ang kanyang distrust rating, no trust rating. Sara Duterte, 99% aware, 50% ang trust rating, undecided 25%, no trust 25%. Rodrigo Duterte, former president, 99 ang aware, big trust 63%, sobra pa sa passing score na 50, undecided 20, no trust ay ito 17% lang ang walang tiwala kay Digong. Ano ba ang question hinggil dito? Ang question kasi kabibig ito. Question 14. Nais sana naming tanungin kayo tungkol sa pagtitiwala ninyo sa ilang mga tao at piling ahensya ng pamalaan. Sa pamamagitan po ng board na ito, maaari bang pakisabi kung gaano kalaki o kaliit ang inyong pagtitiwala kay sa pangalan either Bongbong Marcos, Sara Duterte, Digong Duterte? Masasabi ba ninyo ito ay show on your red rating board? Oh, ito next. Ito ba kabibig? Trust ratings of selected personalities. O yan, sa Luzon, sa NCR, si BBM at si VP Sara, yung trust rating nila, equal lang. Si former Duterte, 57.
Kay Sara at kay Digong, kay Bongbong, 42. Kay Duterte, 57. Grabe si Duterte, no? Ito na. Sa Luzon, nako. Kung si Sara tatakbong presidente, no? Kailangan mag-focus siya sa Luzon. Kasi ang trust rating ni Sara sa Luzon, 29%. Mas mataas si BBM na may 41%. Si Pangulong Duterte, merong 46%. Sa Visayas naman, si BBM nakakuha ng 33%. Si VP Sara, 46%. Si Pangulong Duterte, 64%. Nako sa Mindanao. Si BBM, 3% lang. Oh, grabe, no? 3% lang ang trust rating ni BBM sa Mindanao. So, it means, konti lang, medyo konting na lang ang naniwala kay BBM. 3%? Saan mo hanapin yung 3%? Sino kaya yan? Yung mga loyalista? Yung mga naniniwala pa rin kay BBM? Mahiya pa naman nila ilagay na 0, oy. Vice President Sara, 97% ang trust rating. While kay Duterte, 97%. Hala, grabe. Sa distrust rating, ito na. Distrust rating tayo. Ito na ha. Bongbong Marcos sa NCR, 33%. Kay Sara, 32%. Kandigong, 33%. So, BBM at Digong, same lang ng distrust rating sa Luzon. Sa NCR. Sa Luzon naman, ang may pinakamataas na distrust rating si VP Sara na 35%. I told you, VP Sara should work out on Luzon area. Kay BBM, 23. Kay Duterte, 24. Sa Visayas naman, si BBM ay may pinakamataas na distrust rating, which is 42%. Visayas, oh. Visayas is Duterte places. Diba? Tapos, si VP Sara, 27%. At si Duterte, ay, 14% lang ang nag-distrust kay Duterte. Sa Mindanao, eto na. Ilan ba ang nag-distrust kay BBM? 81%. Almost 100% na mga tao sa Mindanao ang ayaw kay BBM. 81%. Saan mo pupulutin yung 81%? Grabe. Kaya naman, oy. So, talagang ito'y nagpapakita na kahit ano pang gagawin ng mga alyansa at kung sino pang katandem ni BBM, hindi sila mananalo sa Visayas at Mindanao. Hindi talaga, oy. Si VP Sara, distrust rating sa Mindanao, 1%. Kay former President Duterte, 1%. So kung ako si BBM, dapat i-work out niya ang Mindanao. Dapat maglalagay siya ng maraming proyekto sa Mindanao para ang mga tao makakakita at makakapansin na merong gustong gustong ipaabot si BBM sa taga Mindanao na hindi niya iiwan ang mga ito. Na talagang bibigyan niya ng maraming proyekto na pakipakinabang sa agrikultura, sa ekonomiya, at sa pag-boom ng tourism sa Mindanao. Yung parang walang pakialam si BBM sa Mindanao eh. Kaya nga, ano na yan sa alyansa? Tigok. O, diba? Yun mga kabibig ha. Grabe no. So, kung tatakbo si BP Sara sa pagka-presidente, focus siya sa Luzon area. Kasi mataas yung distrust rating niya. 35%. No, alam mo na sa Luzon area, di ba? Si BBM, mag-focus siya sa Visayas at Mindanao. So, yung manok ni BBM sa 2028, dapat mag-focus siya sa Visayas at Mindanao. Kasi sa Luzon at NCR, medyo kaya-kaya niya. Di ba? Yun mga kabibig. Grabe. So, ano ang inyong opinion hinggil dito mga kabibig? Nako. Ang opinion ko lang dito, yung mga distrust rating ni BBM, kaya pa naman, may 3 years pa. Kaya pa niyang panindigan. Panindigan yung distrust ratings niya.
Or kaya niyang i-improve para maging negative? Hindi. Kaya niyang baguhin ang pananaw ng tao sa kanya. May 3 years pa siyang ipoprove sa mga tao na meron akong legasiya na maiiwan sa inyong lahat. Legasiya na hindi kahindik-hindik, hindi katakot-takot, at hindi puro budol. Di ba kabibig? Yung legasiya na someday yung mga anak ni BBM, yung kaapu-apuhan ni BBM ay ipagmamalaki siya. Ang problema, isulat daw, comment down below kung meron bang magandang legasiya si Bongbong Marcos bilang presidente natin ngayon. Meron ba? Kung meron ba, comment down below. And don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone! See you next time!